Mustasa! Hello mga mamshi ko! Welcome na naman nga po sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang housewife, a mom of two, a small content creator, and a mom who's trying to bring back her confidence again for the go! At dito ko na nga sisimulan mga mamshi ko. Ito nga po ay nung May 31. Gising na nga kami lahat mga mamshi ko at naliguan ko na nga rin si Aiden, my love, honey, so sweet, at ayan nga nakatulog na nga. Si mama naman ay nag-uuro nga na aming mga pinagkainan, kaya naman ginaya ko na nga na maglinis dito sa aming kwarto. Kinuha ko na nga yung pagkakataon habang tulog nga si Aiden at si mama naman ay naghuhugas pa nga ng mga pinggan, at ayan pumasok na nga ako dito sa kwarto at ang una ko ang ginawa ay magpalit ng mga punda. At nung okay na nga, napalitan ko na nga lahat ng punda ang aming mga unan, ay ayan, inalis ko na nga muna itong foam para nga mawalisan nga itong kama. Nung okay na nga yung kama, ay ayan, pinalitan ko na nga ng bedsheet at dyan ko na nga muna nilagay yung mga unan na nalagyan na nga ng punda at sinunod ko na nga rin yung foam sa baba. At ayan nga mga mamshi ko, dalawa nga yung aming foam dito sa kwarto dahil hindi nga kami kasya kapag dito nga lang kami sa kama. Kaya ang aming setup, sa baba si Daddy Bong at kami naman ni Ate Aki at Aiden ay dito nga sa may kama. Nagpunas-punas na nga rin ako mga mamshi ko nitong aming mga damitan dahil hindi ko nga rin maintindihan. Loob naman to ng kwarto pero hindi talaga nawawala yung alikabok. Opo. At nung okay na nga, ayan, winalisan ko na nga mga mamshi ko para nga malampasuhan ko na dahil nga mini general cleaning nga itong ginawa ko. Nag-bedroom reset na nga ako mga mamshi ko dahil habang andito nga si mama para malinisan ko na nga itong kwarto para kahit wala sila ay mga 1 linggo bago ko nga ulit ito malinis. At ayan mga mamshi ko, tapos na. Talaga namang sulit talaga ang pawis ko dyan dahil ang bango-bango na nga ng kwarto. Iba talaga ang saya kapag bagong palit ang punda, kumot at bedsheet. Talaga namang masarap ang magiging tulog. Woo! Nung okay na nga yung kwarto mga mamshi ko ay pinaliguan ko na nga rin si Ate Aki dahil nga si Aiden ay maaga ko nga napaliguan. At ayan nga mga mamshi ko, gising na nga rin si Aiden nung matapos ko nga liguan si Ate Aki at nilalaro-laro nga siya ni Mama Malu. Inaamoy-amoy nga niya si Aiden dahil sabi nga niya ay mamimiss niya raw talaga si Aiden pag nakauwi na nga raw sila sa Alabat, Quezon. Aww. Nung hapon naman mga mamshi ko ay ayan, umakyat nga kami dito sa taas at tinignan ko nga sila mama ko ano ang ginagawa at ayan nga, gumagayak na nga sila. Nakagayak nga rin si Ate Aki dahil sabi nga raw niya ay sasama nga raw siya kala mama sa Quezon. Nung sinasabi ko nga na ihahatid lang namin ay naku po mga mamshi ko, talaga namang umiiyak. Kaya naman inututo ko na nga lang na hala sige sasama ka basta wag kang iiyak. At ito na nga mga mamshi ko, ito po ay nung 31 ng hating gabi. Hiniram nga ulit namin kay Mama Gelly yung van para nga maihatid sila mama sa Quezon at ayan nga nakasakay na nga kami dahil paalis na nga kami, babiyahin na. Hindi nga ako makapag-video ng maayos mga mamshi ko dahil parang ang sikip nga ng dibdib ko. Ewan ko, hindi ko rin maintindihan yung nararamdaman ko. Dahil habang papalapit nga kami sa Atimonan ay para talagang naiiyak na ako. Lalo nga no, nandito na nga kami sa may bitukang manok dahil talaga namang this is the moment of truth. Hindi pa nga nagsisink in sa akin noong una na pauwi na talaga yung mama ko sa Quezon. Basta buong biyahe namin ang tahimik ko dahil talaga namang hindi ko maintindihan ang bigat nga ng dibdib ko. At ito na nga mga mamshi ko, andito na nga kami sa Pantalan ng Atimonan, Quezon. Dito nga lang namin ihahatid sila mama mga mamshi ko dahil hindi na nga kami makakatawid dahil kailangan na rin namin umuwi. Nakatulog nga si Ate Aki nung malapit na kami dito sa Pantalan mga mamshi ko at nung ginising ko nga ay talaga namang hindi niya napigilan ako. Hindi pa, atid lang natin dito. Huwag ka na umiyak. Si Papa Lolo. At ayun mga mamshi ko, nung mga oras na yun ay pinipigilan ko pa nga yung luha ko dahil nakikita kong parang nasasaktan nga si Ate Aki, nauuwi na sila mama. Dito nga rin si Papa Ading mga mamshi ko dahil nanghuli nga muna siya ng isda para nga maabangan nga kami at ibibigay nga niya sa amin yung mga nahuli niya. Umiiyak pa nga rin si Ate Aki kaya naman ayan, binuhat na nga siya ni Papa Ading para nga kahit papaano ay tumigil na nga sa pag-iyak. Nagising na nga rin si Aiden at ayan, karga nga siya ni Mama Malu dahil buong biyahe namin ay hinawakan nga lang siya ni mama. At ayan, sinundan nga muna namin si Papa dito sa may Pangpang dahil andyan nga yung kanyang bangka at saka yung mga nahuli niyang isda. At ayan nga mga mamshi ko, yan nga po ay sa Atimonan, Quezon sa may Pantalan. Doon naman sa may tapat ng Pantalan, ayun naman po yung lugar namin sa Alabat. Isla po kasi kami. Natigil nga sa pag-iiyak si Ate Aki dahil sinakay nga siya ni Tito Aaron dito sa bangka ni Papa. Takala nga niya ay kasama na nga siya papunta sa Alabat. Eh hindi niya alam na ilalagay lang ni Papa yung mga isda na
hinuli nga niya para may uwi nga namin dito sa Bulacan. At ayan mga momshi ko, sariwang-sariwa nga yung mga isda dahil kahuhuli lang talaga yan ni Papa bago nga siya pumunta dito sa Atimonan para nga abangan kami. At ayan, nailagay na nga ni Papa sa kanero yung mga isda sa styrofoam mga momshi ko. At ayan, kinarga nga muna ni Papa Ading si Aiden. Yun nga lang din nakita ni Papa si Aiden kaya naman tuwang-tuwa dahil yung huling uwi ko nga sa Alabat Quezon mga momshi ko, hindi pa rin ako buntis, si Ate Aki pa lang yung anak ko. Kakain pa sana kami mga momshi ko kaso ipalis na raw yung bangka kaya ayan nagpapaalam na nga si Mama sa amin. Hindi ko alam ang ano ba yun? Alam nyo yun, yung parang gusto mong pigilan si Mama kaso anong magagawa ko? At noong mga oras na yun ay umiiyak na nga rin si Ate Aki mga momshi ko at nung niyakap ko nga si Mama, hindi ako ano ba yan? Nung niyakap ko nga si Mama, ay, ayan, para rin akong bata na napahugulgul kasabay nga ni Ate Aki. Ang bigat mga mamshi ko dahil kahit ayaw ko naman silang pauwiin, kaya lang syempre nag-aaral pa rin yung dalawa kong bunsong kapatid. At tingnan nyo naman si Aiden mga mamshi ko, talaga namang sa isip-isip siguro ng bunso, what's going on? At ayan nga mga mamshi ko, grabe na rin yung iyak ko dahil nga naririnig ko si Ate Aki, grabe yung iyak niya. Gusto mo, ibabaw. Bye-bye, Mama! Bye-bye, Aiden. At ayan na nga mga mamshi ko, nakasakay na nga sila Mama Malu at yung mga kapatid ko papunta nga dun sa bangka. Umalis na nga rin si Papa Ading mga mamshi ko, hindi siya sumabay kala Mama sa bangka dahil dun nga siya sasakay sa maliit niyang bangka pa uwi. At hanggang sa sasakyan nga ay ayan, wala pa rin tigil si Ate Aki at talaga namang sinisigaw nga ang Mama. Ma, hindi na ako nakapagpasalamat sa iyo ng personal nung hinatid ka namin dahil nga nagmamadali na. Ma, maraming salamat. Sa isang buwan kalahati mo nandito. Naging anak lang ako ulit. Hinayaan mo ako makapahinga. Hinayaan mo ako matulog. Ikaw ang naglilinis ng bahay. Nag-aalaga sa mga bata. Ma, thank you. Sabi mo nga ako, malapit ka lang. Talaga naman tutulungan mo ako araw-araw para sa mga bata. Palagi ka mag-iingat, Ma. At sa mga kapatid ko, kay Ame at saka kay Jay, thank you rin sa inyo. Thank you rin, Papa Ading. Maraming salamat. Namimiss kita, Mama Lo. Talaga na talaga. And lagi mo ko alagain Aiden din. Balik ka dito, Mama La. Mama. Susunduin kita, Mama La. Mag-ingat po ikaw, Mama La. Lagi mo ako best friend. I love you. At dito na lang muna mga mamshi ko kasi nag-iiyakan na naman kami ni Ate Aki. Mahal na mahal ka namin, Ma. See you sa next bakasyon. Bye-bye!